Gandang araw sa inyo. Ngayon tuturo ko sa inyo yung mga basics ng Python. Kung estudyante kayo na gusto nyong matutong mag-Python or beginner pa lang kayo sa programming or sa Python or nasa other fields kayo na gusto nyong mag-program, tapos gusto nyong automate yung mga work nyo na parang naisip nyo na Meron bang software na pwedeng gamitin para i-automate na lang to kasi paulit-ulit lang, simple lang naman yung ginagawa ko. Baka naman merong software. so eto gagawin na natin. So yun, sundin nyo lang yung mga tinuturo ko. Yun, makagawa tayo ng mga automation na scripts. Okay, so unang-una, so meron tinatawag dyan na function. So ang system kasi is mag input tayo, ipaprocess niya, tapos i-output or ilalabas. So, okay? So ang meaning kasi ng print na function is ilabas. Okay? So, kung tatype natin dyan is print. Okay? Tapos, open close parenthesis, tapos iraran natin. So punta lang kayo dito, ayan, nakita nyo shift F10. So pindutin natin, wala siyang ilalabas kasi wala tayong nilagay sa loob. Okay, so yung print function na yun is valid dyan, kasi kung change yan tapos naglagay kayo ng other words na hindi nag-e-exist, pagka niran nyo, magkaka-error kayo. Okay, so etong error na to is, yan, ibig sabihin merong mali dun sa ginawa nyo. Okay, so balik natin. Okay, so, ang meaning ng print is ilabas. So, ano naman yung mga pwede nating ilabas? Ito yung mga message natin o kaya message doon sa program or doon sa system kung nasaan yung program. Okay? Ano naman yung mga valid? Pagdating sa mensahe natin, ano yung mga valid na pwede nating ilabas? Ito yung mga tinatawag na data type. Ang mga data type, so tingnan natin to. So, unang-una o pinaka-basic commonly is string. So, ang string is mga characters, symbols, and numbers na nasa loob ng single quote o double quote. So, punta tayo sa program natin, i-type natin yung single quote. Okay, then mag-type tayo yan kung ano. Then, i-run natin, pindutin natin Shift F10. So, kung mapapansin nyo, kung ano yung in-input natin, yun yung i-output ng program. Ganun din kapag change natin yung single quote to double quote, tapos i-run natin. So, same lang din yung i-output niya. Pero mostly naman ang ginagamit ko is single quote para di na ako mag-shift. Okay, next is int o tinatawag na integer. Ito naman yung mga whole numbers, mapapositive man o negative. So, kung pupunta tayo sa program natin, so, i-change natin to positive number. Kumari, yan, ganyan kalaking number. So, kaya niya i-output. O kaya naman, mapa-negative man. Okay, so negative. Then, i-run natin, Shift F10. So, negative. So, wala siyang error. Okay, so yung mga yan. Then, yung float naman is yung mga decimal values, mapa-positive man din o kaya mapa-negative. So, kung gagawin natin, dadagdagan natin to ng dot o kaya decimal point. So, yan. So, kaya niyang i-print. Kaso kung makita nyo kung sobra ng haba, mag-iiba yung symbols niyan or yung output niyan. Kaya, mostly naman maikli lang gagawin natin at hindi tayo gagamit ng mga talaga malalaking numbers. So, okay lang yan. Okay, next is boolean. Ang ginagamit tong boolean na to sa mga condition. Kung gusto mong i-control yung flow ng program mo, kunwari, kapag ganito lang na age, makakapasok dito. Kapag meron kang grade na ganito, ibagsak ka, mga ganon. So, ginagamit yung boolean na yan. So, ang value niyan is true or false lang. So, kung piprint natin to, Shift F10, so, lalabas niya true. Kapag false naman, lalabas niya is false. Okay, so, bawal yung maliit na t, ayan, magkaka-error ka. Dapat malaking t. Okay, pati doon sa false, bawal yung maliit na f. So, dapat malaki lang na f. Okay, yun yung rule. Susunod naman is, paano naman kung gusto mo na meron kang mga list na data types na nasa iisang data type lang. Okay, so meron tayong tinatawag na list. So ang list is meron siyang open bracket. Tapos sa loob nun, nandun yung mga iba't ibang data type. So kung gusto mo na list ng numbers, so tatype natin yung open close bracket, tapos 23 mga number. Okay? Ayan. Okay. Tapos kung ipiprint natin, so lalabas na siya.
So, pwede siyang mix kung gusto mo. Pero most commonly na gagamitin natin is meron siyang list na isa lang yung data type. So, list siya ng string, list siya ng numbers. So, hindi siya mix. Okay? Okay, so ito naman yung problem. So, kunwari meron kang 4 na or 5 na string kapag print mo yan. So, ipiprint niya 5 beses pababa. Ngayon naman kung i-change mo naman yan sa ibang value, kunwari sabihin natin other, so iisa-isahin mo pa. Okay? So yan, iisa-isahin mo pa. Then ipiprint mo ulit, so gagana naman yan. Paano kung iibahin mo na naman? Diyan pumapasok yung tinatawag natin na variable. So ang variable is temporary storage. So kunwari, sabihin natin, message is equal to, tapos hello, tapos ang gagawin na lang natin is ipiprint natin yung message. Okay? So, kung ipiprint natin yan, so hello. So, instead na babaguhin pa natin yung every value ng print, yung variable na lang yung babaguhin natin. Kasi etong value na to na string is nilalagay niya dito. Kaya nung print natin yung variable na yon, print niya kung ano yung value. Okay? So, yan. Print natin. So, yun siya. Pero syempre, merong rules sa pag-create ng variables. Okay? So, unang-una is mag-i-start yung variable dun sa underscore o kaya any word or any letter. Mapa lowercase man or mapa uppercase. Then, followed by any of the following. Mapa underscore man uli or mapa lowercase, uppercase, then numbers. Okay, so kung mapapansin nyo dito, ito yung mga valid na name ng variables. Okay, valid siya pero hindi siya nire-recommend kasi wala siyang context or di mo malalaman kung para saan tong value na to. Okay, pati rin dito, X, mga ganyan, underscore or mga single letters, hindi siya ideal. Ang ideal or recommended is mga eval, name, file, namely, section na max height, minimum age, or grade. So, ayan. So, kung susundin natin yung hindi recommended, okay? So, kung tatype mo lang underscore, tapos maglalagay ka dyan ng equal, tapos yung value na string, gagana pa rin siya. Okay? So, pagka-print natin Shift F10, so gagana pa rin siya, which is hindi to recommended. Okay? So, ang mga recommended is kung ano yung laman ng value or kung ano yung value, siya rin yung context ng variable. So, kunwari, name yung lalagay mo. So, sabihin natin na name is equal to Juan de la Cruz. Okay? Tapos, ipiprint natin yung name. Okay? Shift F10. Ayan. So, Juan de la Cruz. So, guys, hindi ko pala naturo sa inyo na meron pala tong indentation na rules na sinusunod. So, ang indentation is dapat yung mga spacing mo sa mga program mo is magkakahilera. So, kunwari, meron ka dyang name na nandito, tapos meron ka na naman print na nandito. So, kapag print mo yan, sabihin niya unexpected indentation. So, dapat ilagay mo sa proper indentation. So, dito naman guys, meron tayong tinatawag na naming convention. Ito yung para meron siyang standard na sinusunod kung paano yung format ng naming ng variables natin. Pero dito sa Python, ang recommended is itong tinatawag na snake case. So, kung maggagawa tayo ng variables na snake case, kunwari sabihin natin grade, fail grade, num. So, ganyan siya. Although valid naman tong mga to, pero recommended talaga sa Python is gumamit ng snake case. Okay, ang hindi naman recommended sa naming convention is pinagsama-sama mo yung mga iba't ibang convention. So, kung makikita natin dito is meron siyang Pascal case, tapos bigla siya nag-snake case. Ganun din dito, so meron siyang snake case, tapos bigla siyang nag-camel case or Pascal case. So, avoid natin yan. So, guys, kung magbi-print naman kayo ng multiple na values dito sa print, meron tayong tinatawag na, or pwede nyong input yung comma. So, guys, kung piprint natin yung name, so, type natin yung name, tapos yung age, okay, age. So, yan. So, meron ditong comma, at kung ipiprint nyo, is
Juan de la Cruz 14. So guys, paano naman kung gusto nyong mag-add ng values, ng other values? So sabihin natin na my name is, okay, tapos gagamit tayo ng plus. So tatype natin yung name na variable. Kaya kung iraran natin, sabihin niya is my name is Juan de la Cruz. Tapos sa baba magpe-print ulit tayo, sabihin natin my age is, then ipa-plus natin, sabihin natin age. Kaso kapag iraran natin, sabihin niya meron tayong error, can only concatenate string, okay, not int. So ang rule kasi sa Python, ang pagpa-plus, hindi mo pwedeng i-plus yung data type na string at yung 14, which is the int. Okay, so anong gagawin mo kapag magpa-plus ka or magko-concatenate ka ng number doon sa string? So ang gagawin mo is conversion. So diyan papasok yung another function na tinatawag nating str. So burahin muna natin to, type natin str, open close parenthesis, tas ang ilalagay diyan sa loob ng function na yan is yung other values na ititreat niya as string. So, yun yung age. So, kung i-run natin, ayan, so pwede na siya, wala na siyang error. Kasi, kinonvert etong age na to as string na. At kinoncatenate niya doon sa string. So, naging valid na yung print statement natin. Pero kung ayaw nyo naman ng ganyan at kung gusto nyo na mas madali, meron tayong tinatawag na f-string. Ang f-string is very useful siya. Lagi ko siyang ginagamit para mas mapadali yung pagbasa ko sa concatenation ng code or ng mga values. Okay, so ang f-string is, so magprint lang tayong ganyan. Instead na magtatype ka ng single quote or double quote, itatype mo muna F, then single quote or double quote. Ngayon, sabihin natin, my name is, or my age is, so, para malagay mo yung value, hindi ka na magpa-plus dyan. Ang gagawin mo na lang is mag-open brace. Ayan, open brace, tas yung variable. So, dyan, hindi na tayo mag-convert. Automatically, naka-convert na yan. So, kung mapapansin nyo, mas readable or mas magandang basahin or mas maayos basahin yung f-string kaysa dito sa concatenation na merong plus. Kaya kung iraran natin to, same lang yung output niya. So sa mga susunod guys na program natin, very useful talaga tong f-string at gagamitin natin to.